Next tool is itong sa baba ng rectangle tool. Is the circle or polygon tool. Ang purpose naman niya, nasa name na, is paggawa ng circle or anything cylindrical na shape. Ganito. Kung makakita niyo sa ginawa nating model, yung circle na ginawa natin is hindi siya perfectly circle. Makikita mo pa yung mga edges niya, yung mga angle. Kung gusto natin siyang gawin perfectly circle, click nyo lang yung edge. Ganyan. Then, punta tayo dito sa may right side ng ating screen. Punta ka dito sa may toolbar. Then, hanapin mo yung segment. Ngayon, nasa 24 segment rin siya. So, para maging perfectly circle siya, dadagdagan natin yung segment niya. Ako, pag gusto ko siya maging perfectly talagang circle, ginagawa ko siyang 100. Ganyan. Automatically, magiging perfect circle na siya. Dito sa segment, kaya mo siyang i-adjust. Kung gusto mo siyang gawing square, octagon, pentagon, adjust mo lang yung number of segments niya. For example, dito sa ating model ngayon. Gagawin ko siyang square. Palitan natin yung segment na 4. Yan. Gawin natin octagon. Gawin natin itong 8. Gawin natin pentagon. Gawin natin itong 5. Ganyan lang siya. Adjust mo lang siya. Then, ang shortcut key nitong circle is click mo lang yung pindutin mo lang yung C sa keyboard. Automatically, ganyan. Yung pencil mo na may circle naman. Kanina sa rectangle, parang rectangle na blue. Ngayon naman, circle na ganyan. Next tool is push or pull tool. Makita mo siya dito sa ating left side na toolbar. Ito siya. Itong may square na may arrow na pa-up. Ito yung push or pull tool. Halimbawa, gagawa tayo ng kanina yung ginawa natin, slab. Select lang natin yung model. Then, click natin itong push or pull tool. Then, hila lang. Ganyan lang siya. Pero pag gusto mong pahabayan, sige lang, hila lang. Then, pag ito naman sa left side, hila din. Gusto mo siya maging rectangle, na mahaba, ganyan. Dito naman sa front. Select mo lang yung face, then hila-hila lang. Kung gusto mong paliitin, push mo naman siya. Ganyan. Then, next tool is move tool. So, nabawa. Itong model natin. Ang move tool, ito siya. Itong mga arrow na red, na parang compass. Ito yung move tool natin. Ang purpose naman siya is para malipat mo yung mga object natin from one space to another space. Nabawa, itong rectangle natin, ililipat natin siya. Pick ka lang ng reference point. Nabawa, itong gilid sa left side or dito sa right side. Ikaw bahala. Angat mo lang siya. Other purpose nitong move tool is pwede mo siyang pang-copy. Kung halimbawa sa Microsoft Word, ang natin doon, ang pang-copy is Ctrl-C. Dito naman, Control lang. Tapos move mo lang yung Control. Control. Ganyan. Hanapin mo na yung model. Diba? Move natin. Then, naisip mo, gusto mo lang ng copy. Click mo lang yung Control. Ganyan. Isa pa ditong pwede natin magamit sa move tool. So, pwede natin siyang ma-duplicate identically yung object na same yung distance ng pinagbulan niya. Katulad nito. Copy natin siya. Ganyan. Tapos,
Diba, gusto natin siyang i-copy ng ganyan mismo. Pati yung distance niya, na same lang. Parang identical silang lahat. Click mo lang yung X sa keyboard. Ibig sabihin times. Makikita mo siya dito sa ating distance. Click mo kung ilang times mo siya i-copy. Halimbawa, 6 times. Go ulit. X 6 times. Ganyan. Enter. Ganyan. Nakapin mo na siya 6 times. Ganyan siya. Ang shortcut key nitong move tool is click mo lang yung letter M sa keyboard natin. M. Yung pala natin kanina sa line, yung principle natin para mag-lock yung line. Pwede natin siya magamit dito sa pagka-copy o pag-move. Halimbawa, itong model na to. Gusto mo siyang i-copy sa right side or left side. Di ba sabi natin doon, click mo lang yung right arrow button sa keyboard natin para mapunta yung natin, mag-lock sa red axis. Click mo yung right arrow button. Then automatically, magiging tick yung red na broken line. Ibig sabihin niya, kahit anong galaw mo, kahit papante, paatras, pataas, yung line mo is papunta lang right or left. Same principle lang kung papunta sa paabante, katulad lang nun kanina sa line. Click mo lang yung left arrow button sa keyboard. Para mag-lock siya. Diba? Naka-lock na siya. Pag gusto mo naman pataas, click mo lang yung arrow up button sa keyboard. Pataas na siya. Ganyan. Pag gusto mo naman matanggal siya sa pagkakalock, click mo lang ulit yung designated keyboard dyan. Diba ito, sa blue axis tayo ngayon. Ayaw ko nang nakalock siya sa blue axis. Click mo lang ulit yung arrow up button. Tatanggal na siya, di ba?